Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Giselle C Vlogs. Keeping you close. I don't know if what we had was real. Ang tutorial natin for today is kung paano mag-register sa egov.ph. Ang egov.ph ay isa tong apps na pwede magamit ng ating mga kapwa OFW. At dito, pwede na rin po tayong magbayad, mag-update o mag-register ng ating PhilHealth, SSS, Pag-ibig, and also pwede na rin po tayo ditong kumuha ng OEC or Overseas Employment Certificate kung balak po nating magbakasyon sa Pilipinas. Pero bago yan, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest tutorial. Tara, let's simulan na natin! Lamang po tayo sa ating Play Store and then i-click natin yung search. I-search natin ang egov. Ayan. Click. And then dahil na-install ko na siya, yan, install nyo lamang po siya and after that, direct nyo nang i-open. Pagkatapos, mag-sign up tayo. And sa unang page is hinihingi niya yung ating first name, ang ating middle name, and last name. Kung wala kayong middle name, pwede nyong i-click ang I have no middle name. Sa suffix naman, ayan po ang suffix. For example, junior, senior, the first, the second, the third, etc. Next is ang email address. Pagkatapos, saka natin i-click ang create account. And then, magbibigay siya ng 6-digit code doon sa ating email address na ni-register natin. Ito po ang kanilang Gmail sa atin. Nakalagay is Philippine e-Government. I-open natin. And then, ibibigay nila yung email code. And pagka-input natin ng email code, automatic po na for the next step at hinihingi po nila ang ating mobile number sa Pinas. Once na malagay natin yung ating mobile number, i-click ang next. And magpapadala ulit sila ng one-time password sa ating registered cellphone number. So, and pagka-input, magawa tayo ng ating MPIN. At least 6 digit. And then, i-click lang natin ang next. And then, re-enter ulit natin ang ating MPIN. Then, i-click ang next. And, magko-congratulate sila. Then, i-click natin ang continue. Para ma-verify ang ating account, i-click natin yung mobile ID. Nakalagay dito, verify your account. So, i-click natin yung verify now. Dating sa ating identity verification, ilalagay natin yung ating personal information. Kagaya ng citizenship. Of course, nandyan na po yung ating pangalan. At ang ilalagay na lang po natin ay ang ating birth date at ang ating gender.
Once na mailagay na natin at makumpleto na natin ang ating identity verification, i-double check natin at pagkatapos i-click na natin ang next. Tapos hihingin na nila ang ating current address. Dahil country Philippines, ilagay natin ang ating state or province, city or municipality, barangay, house number, building or street name, and then kung may iba ka pang address, ilagay mo po, pero optional lang po yan, pati po ang postal code ay optional din. Once na ma-fill up na natin ang ating current address, i-click lamang po ang next. Para ma-confirm ang ating information, i-double check natin ang ating mga details kung ito po ay tama. Kung ito po ay na-confirm na natin na tama lahat ang ating information, i-click lamang po ang next. Pagkatapos, kailangan nating pumirma. Once na nakapirma na tayo, i-click lamang po ang continue. Confirm na natin ang ating signature. I-click lamang po ang confirm. Yun naman, kailangan po natin mag-take ng selfies. At nandito po ang mga dapat iwasan. Kagaya ng pagsusuot ng sombrero, yung maraming mukha yung maraming tao sa likuran natin. Huwag po tayong gumamit na filter. Kailangan po ayos at kitang-kita ang ating mukha at dapat maliwanag. Pag na-confirm na natin na okay na ang lahat, i-click natin ang tap to launch camera. Pag okay na yung picture na nakuha sa atin, i-click lamang po ang yes, I'm happy. And then, magko-congratulate sila pagka successful po ang upgraded ng ating account. I-click lamang po ang OK. Para malaman natin kung successful ang verification ng ating eGov, i-click lamang po yung bell sa itaas. I-click po ang notification. At ayan po, may nakasulat dito na KYC verification at kinukongratulate niya tayo dahil tayo ay fully verified na. At pwede na nating magamit ang mga features ng eGov PH. So, yun naman po. And that's it for today. Sana may natutunan po kayo. And kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest tutorial. God bless and goodbye! Keeping you